Anyway, dito ho ngayon, una sa lahat, bago umpisa, ito hong reklamo ho rito, tinakbuhan daw ho siya ng co-teacher na nangutang daw sa lending company. Hindi ngayon matagpuan yung co-teacher. Ngayon, siya hong hinahabol ng Pereña Abelia Lending. Pakinggan lang ho muna siguro natin kahit ito ho'y garantor. Reklamo ng isang garantor na naiipit ho ngayon. Gawa nga ho ng sinasabi natin, siya ho'y tumayo. Ang kanyang kasalanan ang maging mabait ho siya na sinasabing kaibigan at tumayo para sila ho'y parang maggarantiya. Kung ako tatanungin ho sa paggagarantiya, mahirap na trabaho itong paggagarantiya because pag ikay guarantor, co-borrower, or if not a guarantor, yun hong nasa balikat mo kapag tumakbo, nasa sa iyo. Si Cheryl Manalo, siya ho yung kasalukuyan ngayon, guarantor na siya ho'y naiipit. So, tingnan ho natin. Siguro, co-teacher niya yung narereklamo. Cheryl, pakikwento sa akin. Lapit ka lang ng konti, ano? Pakisabi sa akin. Ano ba talagang kwento rito? Bali, year 2010 po nung nag-umpisa yung utang na yan. Okay. Wala pa po yan sa lending nung una, sa tao pa lang po yan. Na Okay. yung tao daw po na inutangan na yon ay siyang manager nung lending na ito ngayon. Tapos yun po, nung 2010 po, ay tinakbuhan na ako nung co-teacher ko. Alright. Tapos pagdating ng 2011 po, so ako na po yung sinisingil nung tao na yon. So, 2016 na tayo. Ang haba ng panahon na. Ayun na nga po Ba't nandito ka ngayon? Bakit ano nangyari? Ikaw ba Ginigipit po paano ako. panggigipit ang ginagawa ng lending? Kasi po nung 2013, ang ginawa po nila, naipasa na po noong tao dun sa lending yung pera. Okay. Ang ginawa po nung lending noong September 2013, pinaglalabas po nila ako ng 33,000. Okay. Or kung hindi ko daw po mailabas si 33,000, ire-renew ko daw po yung utang na papatak po sa 60,000. So, nung time po na yon, wala po talaga akong perang mailabas. Okay. So, natatakot po ako dahil sinasabi po nila na tatanggalan po daw ako ng lisensya at kakasuhan po ako sa pagtuturo po. Alam mo, ang kausap mo rito, putok sa buhong kolektor. Kasi ganito, una sa lahat, eto bigyan natin ng saysay para doon sa mga nakikinig sa atin ngayon or kahit nasa ibayong dagat, kung kayo may pamilya rito sa Pilipinas at tatay yung garantor, okay lang sana kung kapatid mo, kung anak mo, pero kung minsan kahit na pinsan, mahirap mag-garantor, mabuti sana kung ikay lola or apo mo, anak mo. Pero pagkaibigan, mahirap. Pero kasi ganito, pag ikay lending, ikay nag-garantor sa isang transaksyon na lending, ang mangyayari dyan, kapag pumalpak yung nangutang, sa iyo papataw yung utang. Ikaw ang hahabulin kasi nakasulat sa dotted line, ikaw ang mananagot. Okay? So, mahirap yan. Kaya lang, sa anumang kadahilanan, tatanong ko sa'yo, ba't naisipan mo na, ito ba'y lalaki o babae? Babae po. Babae, okay. So, mabait ka lang dito dahil di mo akalain na hindi ka Natatakbuhan po ako. Di tatakbuhan. Apo. Tinakbuhan ka, kaya ganyan. So, 2013, yung lending mismo, ginawa nilang lahat makolekta na wala sila makolekta. Say, the teacher ka rin. Oho. Pero during that time po, before po yun, naguhulog na po ako Naguhulog ng pera. ka na, parang talagang ginawa mo. Pero sa makatuwid, itong mga panahon na yun, hindi mo na makayanan. Hindi na po. Kasi po, biglang sinabi nila sa akin po na kailangan ko pong maglabas ng Then, 33,000 sino may po. sabi niyang putok sa buho na yan? Yun pong May telepono ka. Sino yung kumag na yan? Kausap mo nga sa akin pa. Patawagan mo natin. Yan bang person na yan? Kolektor ata yan. Patingin nga mo ng papel mo kung sino itong kumag na to. Sino to? Ito. Ito ngayon yung tumawag sa'yo. Abelia, so, si ano ngayon? Wala hong pwedeng makulong sa isang tao kapag hindi ho kayang bayaran yung utang. Mamaya muna, tawag makinig. Makinig ka. Ako simple lang ito. Kahit hindi na natin tawagin, baka mamura ko lang yun eh. Wala hong pwede makulong sa isang taong kapag siya ho'y walang kakayanan magbayad sa utang at ang hukuman ho natin ay maluwag dyan kung talagang totoong wala kang pambayad sa utang. May kasalanan ka, may pananagutan ka, subalit pag ang hukum ho talagang gagawin yung kanilang trabaho, na ako lang naman, nakikita ko, na ikay nagtiwala naman, kaya bilang kabutihan, malalaman ho ng hukuman yan na ikay mabait na tao, kaya nagtumayo ka bilang garantor.
Subalit, kapag ikay ginipit, palagay ko rito, kolektor na to, putok sa buhong patay gutom na tong baka matadyakan ko sa lalamunan to eh. Sa totoo lang, kung ikay nagsabi sa kanila, wala talaga akong kakayanan magbayad. Sinabi ko po Oh, yun. paano Sinabi ko po yun. pagkasabi mo sa kanila? Sabi ko po, Ikaw ba'y nagmakaawa sa kanila? Oho, sabi ko po. Nung ikay nagmamakaawa ba, ikaw ba'y pinakinggan o Hindi talagang? po. Never po Kausap nga. mo rito, babae, lalaki? Babae po. Ano sinabi siya ng babae? Sabi po sa akin, basta maglabas daw ho ako ng malaking pera. Paano kung sinabi mo, anong lalabas ko? Yun nga po, wala. Sabi ko, wala ho ako May trabaho ka ba ngayon? Meron po. Anong trabaho mo? Teacher po ako. Magkano lang sinasahod mo, ma'am? Kukunti lang. Kukunti na lang po. Magkano pang natitira sa'yo para kainin mo? Pangkain mo? Yung totoo po, nasa 5,000 na lang po yung natitira sa akin. May anak ka ba? Meron po, dalawa po. Nagpapaaral ka rin? Opo. Yung bang kita mo tsaka kinang-asawa mo, hindi pa sapat? Kulang pa po. Kulang pa. Wala akong pwedeng makulong sa isang bagay na kung bagay utang, kung talagang wala kang kakayanan para magbayad ng utang, hindi ka pwedeng ilubog sa utang at hindi ka pwedeng magiging alipin sa utang. Yung utang na tarantado, mga utang na yan, hindi mo pwedeng bayaran kung hindi mo kayang bayaran dahil kapag binayaran mo, parang nagpakaalipin ka na sa mga utang na yan. Mga utang nila yan, mga utang nila yan, sasabihin ko sa iyo, hindi pwede makulong isang tao kapag talagang walang pambayad sa utang dahil hikahus na eh. Alam nga ba naman, mamatay ka para bayaran ang utang nila, mga tarantado, mga putok sa buhuto eh. Nagagalit ako dyan eh. Gusto mo bang tawagan natin? Pwede din po. O, titawagan mo telepono. Okay, kakausapin ko to para malaman natin. Okay? Tahimik lang tayo muna para makita natin. Sige. Kami ho'y live stream. Kung kayo nakikinig sa actual public service online. Sige ho. Sino tong kausap? Si Perenya? Presi po. Si Presi. Patingin nga. Kausapin mo muna Apple and then bigay mo sa akin. Just make sure that they fully understood na itong ginagawa natin, we're trying to help somebody. Sakaling kayo ho, nanonood ho, ano? And live stream ho tayo sa program hong Bitag Public Service Online. Live stream ho tayo. And so, just in case, kung kayo ho'y pinanunod ho sa pamamagitan ho ng YouTube, by then uploaded na ho kami. Sa YouTube kasalukuyan, wala ho kaming audio roon, technical, but on our Facebook pages such as Bitag Live and Bitag sa Bitag New Generation and Bitag Public Service, pwede nyo kaming panoorin live stream. Sakaling hindi, uploaded ho to sa YouTube. Tinatawagan ho, hindi sumasagot yung mga putok sa buho na yan. Tawagan mo uli, hindi ako kontento dyan sa mga honghang na yan eh. Inuulit ko sa iyo, Cheryl. Mayroon hong nasa konstitusyon. Pwede kang makulong kung talagang tinakbuhan mo, may utang ka, take the money and run. Wala akong makita sa iyo, marangal ka dahil unang-una nakita ko teacher ka eh. Naturalmente, may sinasabing self-preservation. Ipepreserba mo ang buhay ng iyong anak, buhay ng iyong pamilya, kaysa sa buhay ng mga putok sa buhong nagpapahiram ng pera, mga hinayupak na yan. Para sa akin, kapag totoo at ako'y naniniwala sa sinasabi mo, hindi ka naman pupunta rito sa akin para papakampi dahil unang-una, ang sweldo ng isang guro, magkano lang. Magkano lang. Maliit lang po. So, naintindihan ko yun. Kung wala kang pambayad, okay lang. So, tinatawagan natin, mga putok sa buho na yun, natatakot dahil palangay ko, kolektor yung mga hinayupak na yan eh. Ginagamit ng pangalan. Tinatakot ka eh. Lahat ko minsan sasabihin, didimanda ka, tatanggalan ka ng lisensya. Opo, yun ang po. pagtatanggal ng lisensya sa iyo, walang kinalaman sa utang mo. Ang pagtatanggal ng lisensya sa iyo, kung ikay nagmolestya ng estudyante mo, ikay nagnakaw, pinahiya mo eskwelahan. Ano man, sino man ang medyo dahil lang sa utang, dahil sa sabihin na hikapos ka sa iyong pangangailangan, tatanggalin ka. Pati yung PRC niya, sampalin ko yung mga putok sa buho na yan eh. Matawagan ba yan? Sigurado ako, hindi sasagot yung kumag na yan eh. Wala talaga. So ganito na lang. Miss, Cheryl, kinig ka sa akin. Pag tumawag yung mga putok sa buho na yan, ibigay mo sa akin. Sabihin mo, kausapin mo si Mr. Ben Tulfo sa Bitag. Ang sabi niya, ako siya mismo nagsabi, wala akong babae sa 5,000 na lang matitira sa akin para pang buhay ko sa pamilya ko. May 2 kang anak. Pag binayad mo pa yon, magkano hinihingi nila bawat buwan? Magkano hinihingi? Ano po, nung una po, 2,000. Pero ngayon po, yung 157,000 na yan. 150. Paano mo, sabihin mo, managinip na lang kayo. Sabihin mo, matutulog ka muna, mananaginip ka kung anong numero sa loto, magantay sila. Pag nanalo ka, bayaran mo sila.
Ganun lang, kalokohin mo na lang. Kasi ang tumatawag sa'yo, kolektor yan, walang puso yung mga putok sa buho na yan eh. Hindi ba? Kung ang sa akin lang sa susunod, para doon sa mga nakikinig ho sa atin, huwag kayong magagarantiya kapag hindi nyo kilala, lalo na pagkaibigan pag hindi mo kapapamilya. Kasi pagkapamilya mo yan, magkakaroon ng syempre. Pero ano man, kuminsan ng mga taong hindi nakakabayad ng utang gawa nga ng either namatayan, nawala ng trabaho, pag hindi man nagkasakit, okay, namatayan, nawala ng trabaho, nagkasakit, or bigla na lang kinapos talaga kasi yung kanilang kinikita hindi natugma so walang pambayad. Eh bakit mo pagtatrabahuan? Alam ng Korte Suprema, kahit ng Korte Suprema, lahat ng hukuman, alam yan. Hindi ka pwede makulong. Ako mismo magsasabi sa'yo. Kaya hindi ako naniniwala ng isang taong wala talagang pambayad at gusto namang magbayad, subalit walang pambayad, hindi pwedeng makulong. Kahit na huwes pa yun, sasapatusin ko mukha niyo eh. Napapabor sa'yo, tatayo ako sa'yo. Sasabihin ko sa huwes, makinig ka. Hanapin mo sa konstitusyon kung sinasabing may makukulong kung dahil lang sa utang di kayang bayaran dahil walang pambayad kasi may nangyaring medyo kahirapan at kasalatan sa buhay. Okay? Sa susunod tatawag yung mga hinayupak na yan. Bagsakan mo. Papuntahin mo sa opisina ko. Sabihin mo, dito tayo mag-usap sa opisina ni Ben Tulfo. Ang ginagawa po kasi sa school pumupunta Ganoon. Pinapahiya ka. Tumawag ka sa principal, kausapin ko agad ng principal. Tumawag ka doon sa eskwelahan, sabihin mo, ganito ang ginagawa, pinahihiya ka. That is, ang tawag dyan ay harassment. Harassment, hindi lang harassment. And then, embarrassment para sa iyo. Patawag ka ng barangay, tapos pagtawag ng barangay, tawagan mo o tawagan mo ng principal. Lulusob ako ron, tatadyak mo sa lalamunan yung putok sa buho na yan. Harassment yan, ha? Alright? Sabihin mo sa kanila, harassment, wala kang pambayad. Kung lumusob mo doon para pahiya ka, papuntahin mo ako, tatadyak kang, baka duraan ko sa mukha yan, eh. James, okay bang laway mo dyan? Malapot-lapot. Ito, sasama ko siya magdudura. Okay? Relax ka lang, Cheryl, okay? Cargo na kita, ha? Okay? Sige na, kasi sabihin mo, relax na ako. Relax na ako. Cargo na ako ni Ben Tulfo si Bitad. Sabihin mo, cargo na ako ni Ben Tulfo si Bitad. Sabihin Cargo mo. na ako ni Ben Tulfo. Dahil sinabi mo yan, gagawin ko. Apo. Hindi ako marunong bumali na aking sinabi. Okay po. Okay? Ngayon Sige, po, lagay okay. na loob. Okay, sige, sige.